Magandang araw po, welcome po sa aking channel, Love9 TV. Patalasasan po, meron po ba kayong mga properties na napapabayaan or non-performing assets? Plan nyo ibenta, pero wala kayong oras sa pagbenta nito. Kung ito'y pagkakatiwala nyo po sa amin, tawag lang po kayo sa aking numero, usap po tayo, gawa ko po ng video for free. Yes, libre po, wala po kayong babayaran. Tutulungan pa namin kayong mabenta ang inyong property. Kami na po bala sa marketing, sa boosting or paid ads, even sa tripping. Hindi na po kayo mapapagod sa pag-entertain ng mga buyers. Kami na po bala sa lahat. Tawag lang po kayo. Nandito po tayo ngayon sa isang guarded subdivision dito sa Cainta, Rizal. Meron po tayong bagong video presentation, isang residential property na may lot area na 150 square meters at may floor area na 139 square meters. May 4 bedrooms, 3 toilet and bath, maid's room with own toilet and bath, covered car garage, at ito po'y titulado. Buhay po ang may-ari, kaya wala po kayong maging problema sa documentation o sa transfer ng title. Napakatahimik po ng lugar, sariwa ang hangin, at sa klima naman po, banayad lang, hindi naman ganun kainit at hindi naman ganun kalamig. Ito po'y nasa matas ng lugar, kaya flood-free area. At ang kagandahan po dito, ito po'y along Ortigas Extension. So, ilang minuto lang po, nasa Ortigas Center na po kayo. Isa po sa big factor dito sa property, ito'y binebenta sa murang halaga at mamaya sa dulong parte ng video, pag-usapan natin ito. Pati distance, location at travel time. Kung bibili po kayo ng condominium sa Ortigas, abay, mas maigi na po yung house and lot na halos same price lang po nito. Nakabakod na po buong property at ito po yung covered car garage na mayroon pong steel gate. Ito po yung main door na may aluminum screen door at naka solid wood door. Welcome po dito sa bahay ni Madam at ito po yung living area. Lahat pong kagamitan, hindi po kasama yan. Pero yung mga naka-built-in, syempre, kasama po. Meron pong dalawang glass windows, then naka-tile flooring, maayos naman ang pintura ng ceiling at wall. Yan po yung common toilet and bath at mamaya ikutan po natin. Then mula po dito sa may hagdan, ito na po yung dining area. So, open concept lang po. Wala pong partitions, kaya maaliwalas. Sa unahan po ng dining area ay meron pong covered lanai. Then, matatanon natin yung concrete fence. At sa kabilang side naman ay meron pong glass window. Ito naman po yung formal kitchen. May kitchen countertop. Then, sa baba po yung storage ng kitchen utensils. May wall-mounted kitchen cabinets at may malaking kitchen windows. May stainless sink with faucet din po. At ito'y naka-tile flooring. So, dito naman po yung access door papunta sa service area o dirty kitchen na kung saan malaki naman ang espasyo nito. At sa dulo po yung maid's room na may sariling toilet and bath. Then dito po ay meron pong steel gate. Papunta po yan sa harapan ng bahay, dun sa may garden. Balik po ulit tayo dito sa loob. Ito po ulit yung formal kitchen. Then matatanaw natin yung dining area. At ito po yung sliding glass door na papunta dito sa may open lanai. Diyan po yung maid's room at yung toilet and bath. Ito po yung concrete fence na covered na rin po ito, then naka-tile flooring at sa dulo naman po yung setback na papunta yan sa may garahe. At mula dito matatanaw na po natin yung steel gate. So ito po ulit yung open lanai na meron pong 4-seater na rattan table and chair. At dito naman po yung sliding glass door na
papunta naman dito sa may dining area. At dito po yung formal kitchen na kung saan galing na tayo dyan kanina. Kung meron man po kayong PWD or senior citizen sa pamilya, ito naman po ang kwarto para sa kanila. Sa spasyo, sakto lang. Hindi naman siya ganun kaliit at hindi naman ganun kalaki. Then meron pong malaking glass window with security grill. At yan po yung maliit na window. Sa likod po niyan ay yung garahe. Yan po ulit yung living area o salas na kung saan galing na po tayo dyan kanina. At dito naman po yung stairs o hagdan. Sa ilalim po nito ay yung common toilet and bath. Check po natin. Maayos naman po ang mga toilet fixtures nito. May hand wash basin, vanity mirror, water closet. Then meron pong overhead shower. May bathroom window at naka-tile bathroom wall. So yan po yung common toilet and bath. Dito po sa ilalim ng hagdan at meron din pong understair storage. So ito na po yung hagdan na kung saan ito'y naka-tiled staircase. Then tubular handrail at railing. Samahan niyo po ako, akyat po tayo. Dito po sa side na to ay meron pong staircase window na nag-serve sa natural sunlight. Then sa structure naman po maayos. At dito na po tayo sa second floor. Dito po sa second floor ay meron pong 3 kwarto. Ito po yung first bedroom. Katabi lang niya yung second bedroom. Paumanhin po kung hindi natin ma-check yung first bedroom, gawa ng may natutulog. So ito po yung second bedroom. Halos same size lang po nung first bedroom. Malaki naman ang spasyo. Then meron pong wardrobe. May glass window. Yung aircon movable kaya malamang po hindi po kasama yan. Ganon din po dito sa mga bedroom furnishings. So bare lang po ito as in literal na house and lot. Katabi lang po nitong 2 kwarto ang common toilet and bath. Dito sa second floor. May vanity mirror, hand wash basin, water closet, then shower enclosure, tile bathroom wall, may hot water shower set, then may bathroom window. So ito po yung common toilet and bath dito sa second floor. Mula naman po dito, ito po yung master's bedroom. Malaki po ang spasyo. Then, ganun din po, may customized glass window. Yun po yung pintuan na kung saan tayo pumasok. Then, yan po yung wardrobe. At meron din po itong sariling toilet and bath. So, napakalaki po ng spasyo nitong master's bedroom. Check po natin itong toilet and bath. Meron din po itong hand wash basin, vanity mirror, then water closet, at meron din po itong overhead shower at bathroom window. Then tile bathroom wall na rin po. So ito po yung toilet and bath dito sa master's bedroom. Tunghayan niyo po ulit itong master's bedroom kung saan napakalaki po ng espasyo. So lalabas na po tayo dito. At matatanaw natin yung 2 kwarto na kung saan yan po yung first bedroom na hindi natin napasok. Yan po yung hagdan na may malaking staircase window. At dito naman po ay may family room. Ito pong family room, actually, kung malaking pamilya kayo, pwede pong i-convert ito for another room. Total, meron namang covered lanay. Malaki po ang espasyo nito. Then, customized glass window.
Then meron pong access door dito papunta naman sa balkonahe. Hanggang dun sa likod po yan. Ito po yung toilet and bath nung master's bedroom. At sa baba po nitong balkonahe o terrace ay yung garahe. At yan po yung pasad. Then dito po sa baba ay yung pocket garden. At yan po yung pedestrian gate kung saan tayo pumasok kanina. So yan po, tunghahin nyo po itong inyong mga magiging kapitbahay. So maayos naman po ang neighborhood dito. At meron pong 24 hours security. So ito po yung balkonahe. At sa baba nito yung garahe. So balik po ulit tayo dito sa loob. Meron pong aluminum screen door. Then nandito po ulit tayo sa family area. Then, mula po dito sa family area, ito yung hallway. Then yan po yung 2 kwarto. At dito naman yung master's bedroom. At bababa na po tayo. Habang naglilibot po tayo at pinagmamasdan nyo po itong buong kabahayan, pag-usapan na natin ang distance, location at travel time. Mula po sa Ortigas Avenue Extension, ang distance is 1.7 kilometers at ang travel time is 7 minutes. Actually, pwedeng lakarin para pwede rin mag-exercise. At paglabas nyo po ng Ortigas Extension, ay nandun na po ang mga business establishments. Kaya accessible din po ito ng public transportation. Mula naman po sa Walter Mart Taytay, ang distance is 3.6 kilometers at ang travel time is 11 minutes. Mula naman po sa Taytay Doctors Multi-Specialty Hospital, ang distance is 2.9 kilometers at ang travel time is 12 minutes. Yan po yung lagi kong binabanggit sa inyo na dapat nyo i-consider sa paghanap ng property, yung meron pong malapit na hospital. Hindi ko naman po sinasabing sakitin kayo. Yan naman po for emergency purpose lang naman. At mula naman po sa SM Taytay, ang distance is 4.5 kilometers at ang travel time is 12 minutes. Mula naman po sa Ortigas Center, ang distance is 10 kilometers at ang travel time is 48 minutes. Opo, napakalapit lang po nito sa Ortigas Center. At kung manggagaling naman po sa airport, ang distance is 21.5 kilometers. At ang travel time is 1 hour and 16 minutes. Okay, sa presyo na po tayo. Binebenta po ito ni owner sa halagang 9 million pesos. Yun po ang sinasabi ko na halos kapresyo na po ng condo unit sa Ortigas. Kasino lang naman ng 1 hour or 1.5 hour na biyahe. May sarili ka ng house and lot at may garden ka pa. Then meron pang 4 na kwarto. So depende po yan sa assessment nyo. Yan naman po yung opinion ko lang naman. Ito po yung maid's room pala. Then katabi lang yung toilet and bath. Kung may mga katanungan po kayo, tawag lang po kayo sa aking numero. At sa mga kababayan naman natin nasa ibang bansa, meron pa akong Telegram. Sa mga iPhone user naman, may iMessage. Meron din pong Imo, Skype, Viber at WhatsApp. Same number lang po, 0917-316-3399. Sa mga nagtatanong naman po ng aming Facebook, meron po aming Facebook page na Nov9TV at Facebook Real Video. Meron din pong TikTok at Instagram. May ibang YouTube channel po kami na The Nov9TV Channel, Nov9TV Listings, Nov9TV Updates, at Nov9TV On The Spot. Real talk, real fast. Sana po naibigan nyo ang video presentation. Paki-like and subscribe na lang po sa aking channel para ma-update din po kayo sa aking future listings. Kung sakali po hanap nyo mas malaking sukat na lupa, meron din po kami ibang listings na pwede nyong pagpilian. Huwag po kayo mag-atubling tumawag sa amin. Then let us know your budget para malaman namin kung anong property pwede namin i-look sa inyo. Sa lahat pong viewers, subscriber at nagtiwala po sa amin, salamat po sa suporta. Ingat po kayo lagi at yung pamilya. Maraming salamat po.